Subalit sa kabila ng pagtutol ng ating Pangulo noon sa kanilang panlabas na polisiya, ay wala pa rin naman tayong napala sa China. Kaya't ang katotohanan ay hindi tayo ang nahulog sa patibong ng Amerika. Sa halip ang China ang nagtulak sa atin patungo sa kanila. Tandaan natin. Teka lang mga utol, no? Ito lamang, no, yung bagong interview kay Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Silian, no? Sinabi niya, no, sa isang pahayag niya, sinabi niya talaga, direktahan niya sinabi na kasalanan ng United States of America at ng iba pang bansa yung mga nangyayaring gulo dito sa West Philippine Sea. Yung kaguluhan daw ay likha ng mga bansang nagkakampihan laban sa kanila para daw tayo ipagsirain ang Pilipinas at ang China. 'Di ba? Yun yung pinapalabas nila. Ang pinalalabas palagi nitong China o Chinese government ay kasalanan ng United States of America kung bakit nagkakaroon ng sigalot sa West Philippine Sea. Aba, kahit na hindi nakapag-aral ay mauunawaan na sino bang nangaagaw ng teritoryo? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Okay mga utol, dito muli tayo kay solidong kaalaman dahil natutuwa ako, nagagandahan din ako sa mga analysis niya sa mga issue ng bansa natin, partikular do sa issue sa West Philippine Sea in between China, Pilipinas at US. Okay mga utol? Kaya eto, medyo talagang interesting, no? Bakit marami pa rin ang naniniwala sa China? Napakaganda, di ba? Mula ay solidong kaalaman, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video, tingnan natin ang analysis niya. At syempre, magbibigay din ako ng sarili kong insight hinggil sa naturang sitwasyon o yung etong topic natin. Game na! Bakit nga ba may iilan pa ring mga Pilipino ang bilib na bilib sa mga Chino sa kabila ng kaliwat kanang pambabastos nito sa ating Coast Guard, AFP at mga mangingisdang Pilipino? Sa videong ito ay lilinawin natin kung bakit marami pa ring mga Pilipino ang nadadala sa propaganda ng mga Chino. Para may may ginagawa silang isang galawan para pagwatak-watakin ng Pinoy, no? Yung mga kaisipan, nagbibigay sila ng mga panibagong kaisipan na pwedeng mapaisip sa'yo na pwede nga naman tama ang China. Pero para sa akin, mga utol, syempre tinitingnan ko na lang kung ano yung sitwasyong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kung napanood nyo yung testimonial ng ating mga mangingisda dyan, kung ano nararanasan nila, di ba? Sa kamay ng China Coast Guard, dun pa lang, magigising na o mamumulat na ang pagiging Pilipino mo. Yung pagiging makabayan mo. Okay? Tuloy na natin ha. May pa ring mga Pilipino ang nadadala sa propaganda ng mga Chino. Wait! Who are you? You know who I am. I do? Your friendly neighborhood China. Galing niya na. Nice one. Plakda. Nice one. Tulido ka alaman. Eto na. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang pinakamalakas na sandata ng China laban sa Amerika ay ang pagpapaalala sa mga tao kung papaano nito sinakop noon ang halos lahat ng parte ng ating mundo, at bukod pa rito ay palagi rin nilang ipinagdidiinan ang tusong pamamalakad ng mga Amerikano. At para naman maging patas tayo ay dapat lamang nating aminin na tunay namang tuso ang mga Amerikano. Subalit hindi na sila kasing sama noon tulad ng inilalarawan ng mga Chino. Gayunpaman dahil nga sa katotohanang masama noon at tuso naman magpasa hanggang ngayon ng Amerika, ang ilang Pilipino ay nananatiling pumapabor sa China at nagbubulag-bulaga naman sa ginagawang pambubuli nito sa ating mga isla. At ang mga pro-China na ito sa kasalukuyan ay walang kakayahang unawain ang konteksto ng bawat pinag-uusapan, kaya't hindi nila nakikita ang mas malaking larawan sa ganitong usapan. Pero may isang teorya ako. Ito'y teorya lamang. Pwede, hindi ko sinabing totoo.
pwedeng yung ilang Pinoy na nagsisiwalat o kumakampi sa China, pwedeng bayad yun mga utol no? Okay? Pwede sabi ko. Posible. Okay, hindi ko sinasabing talagang bayad. Okay, dahil hindi natin pwedeng kumpirmahin yan. Pero hindi rin natin pwedeng i-deny yung posibilidad na pwedeng binayaran sila para ipakalat yung mga impormasyon at siraan itong United States. Tahasan nilang sinisiraan ng United States of America at ang mga detalye nila panahon pa nung unang panahon. Talagang panahon pa ni Kopong-Kopong yung mga kasamaan ng United States. Diba? Parang ganon mga utol kung napapanood nyo yung mga nilabas kong ilang video pa. Okay, tuloy na muna natin. At para naman buksan ang natutulog na isipan ng mga Pilipinong patuloy na umiidolo sa mga Chino, ay ipagpapalagay natin na walang President Duterte ang nag-exist sa mundo at hindi nangyari ang mga panlabas na polisiya nito noon para sa mga Chino. Nangangahulugan ito na sa kasalukuyang panahon sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas ay mananatili ang dalawang opsyon ng Pilipinas para pigilan nito. Una, ang makipag-ayos sa China at ikalawa ay ang pagpapaigting ng ating sandatahan sa Amerika upang iparating sa China na nakahanda tayong lumaban sa kanila para ipagtanggol ang ating mga isla. At kung kakalimutan nga muna natin na nag-exist ang Administrasyong Duterte, ay tiyak mas pipiliin natin ang mas masinsinang pakikipag-usap at pakikipagkaibigan sa China. Dahil sa paraang ito ay mas posibleng makaiwas tayo sa gulo at mas posible ring mapakinabangan din natin ang mga yamang naririto kahit na lamang sana sa pangingisda ng mga Pilipino. Ngayon, sa realidad naman tayo, hindi ba't ginawa na nga ni President Duterte ang polisiyang ito? Kaya't kung ito pa rin ang inaasahang mangyayari ng mga pro-China na Pilipino, ay gumising na kayo. Nasubukan na natin sa panahon ni Duterte ang opsyong ito. Sa katunayan, kung panonoorin mo ang mga luma kong video, ay pumabor din ako sa pakikipagkaibigan noon sa mga Chino dahil nga sa paraang ito ay mas may posibilidad na makaiiwas tayo sa gulo at umasa din ako noong makapangingisda ng muli ang mga Pilipino sa ating teritoryo. Pero ano ang ginawa ng mga Chino? Patuloy lang nilang itinaboy ang mga mangingisdang Pilipino kaya't nawala ng kabuhayan ang marami sa mga ito. Pero bakit sa kabila nito ay itinutulak pa rin ng ibang Pilipino ang opsyong ito? Dalawa lang ang maaaring kasagutan. Teka lang bago natin pagpatuloy ang ating featured video. Totoo naman yan mga utol. Talaga na ipagkaibigan na si President Rodrigo Roa Duterte sa China. Para na rin doon sa kapakanan ng bayan sa West Philippine Sea. Ngunit ano ba nangyari? Umalis ba ang China doon? Parang lalo nga lumala 'di ba mga utol? Kasi kung kaibigan, yung kaibigan para sa akin, 'di ba? Hindi ka tatraidorin 'yan. Yung pakikipag-usap maayos sila nag-usap. Hindi natin alam kung ano pang mga pag-usapan nila. Bukod lamang doon sa mga impormasyong inaatid sa atin ng media. Pero malamang sa malamang napag-usapan nila yung issue sa West Philippine Sea, sa Spratly Islands, 'di ba? Doon sa mga teritoryong kanilang inaangkin ng China. Pero bakit hanggang ngayon binubuli tayo ng China doon? Kung nung panahon pa ni President Duterte maayos na sila. Umalis ba sila doon? May nagbago ba sa sitwasyon doon? Para pang lumala, 'di ba mga utol? So anong masasabi niyo diyan? Okay, tuloy na muna natin para mas malinawan tayo at magbibigay tayo ng insights, pero kailangan ko rin ng inyong sariling opinion. Tuloy na natin. Una, ito ay dahil may mga bayarang tao ang China at ang ilang mga na Pilipino naman ay patuloy nilang nabobola at ang taktikang ginagawa nila ay ang paglalarawan ng masamang imahe ng Amerika. Halimbawa ang mga kinasangkutan nitong giyera na inilalarawan ng mga pro-China na patunay lamang ito na pinag-aaway lang tayo ng mga Amerikano. Pero hindi ba nga at hindi tayo nahulog sa patibong na ito ng Amerika sa panahon ni President Duterte? Dahil hindi natin hinayaan noon na mauwi sa labanan ng tensyon sa West Philippine Sea. Kaya't kung pakay man ng Amerika na mapalaban tayo sa China, ay nasa atin pa din ang desisyon kung susunod tayo sa kanila. Subalit sa kabila ng pagtutol ng ating Pangulo noon sa kanilang panlabas na polisiya, ay wala pa rin naman tayong napala sa China. Kaya't ang katotohanan ay hindi tayo ang nahulog sa patibong ng Amerika. Sa halip ang China ang nagtulak sa atin patungo sa kanila. Tandaan natin. Teka lang mga utol
Ito lamang, no, yung bagong interview kay Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Silian, no? Sinabi niya, no, sa isang pahayag niya, sinabi niya talaga, direktahan niya sinabi na kasalanan ng United States of America at ng iba pang bansa yung mga nangyayaring gulo dito sa West Philippine Sea. Yung kaguluhan daw ay likha ng mga bansang nagkakampihan laban sa kanila para daw tayo ipagsirain ang Pilipinas at ang China. 'Di ba? Yun yung pinapalabas nila. Ang pinalalabas palagi nitong China o Chinese government ay kasalanan ng United States of America kung bakit nagkakaroon ng sigalot sa West Philippine Sea. Aba, kahit na hindi nakapag-aral ay mauunawaan na sino bang nangaagaw ng teritoryo? Amerika ba? Bakit sila yung tinuturo nyo na gumagawa ng gulo? Yung Chinese government ang nangaagaw ng mga teritoryo. Tapos ituturo nila sa iba. Ang galing nila sa gaslighting, mga utol, no? Ituturo nila sa iba yung mali nilang ginagawa. Paano naging kasalanan ng United States of America? Inutusan ba ng United States of America ang China na agawin yung mga teritoryo doon? Diba? Ganon palagi ang sinasabi nila sa media. Nasisira daw ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China dahil sa pakikialam ng Amerika. Mga utol, lilinawin ko lamang tayo ay may Mutual Defense Treaty sa United States of America at isa yan sa mga closest ally natin. Natural lamang na sumaklolo yan sa atin dahil meron nga tayong ganong tinatawag at matibay ang ating relasyon sa United States of America. And since then, nung magkaroon tayo ng Mutual Defense Treaty, ay hindi na tayo nakaranas ng kahit anong pambubuli mula sa Amerika. Sabihin na nating ini-impluwensyahan tayo niyan. Sabihin na nating meron niyang nagmamanipulate yan sa mga gobyerno sa Pilipinas. Sabihin na natin yun. Pero bukod doon, anong ginagawang masama sa atin ng Amerika? Wala naman eh. Etong China, inaagawan tayo ng teritoryo, doon pa kayo kakampi. Di ba may mga Pinoy na tumakampi? Paano kayo kakampi doon sa mga tao o sa gobyernong inaagawan tayo ng teritoryo? Anong susunod na gagawin yan kapag yan ang kinampihan natin? Sakupin tayo ng tuluyan. Tapos pinalalabas nila kasalanan ngayon ng Amerika na nagkaagulo o meron sigalot sa simpleng-simpleng kaisipan na lamang 'di ba mga utol? Kinakawawa na nila tayo sa harap ng buong mundo. Pinapahiya tayo ng China. Tapos ngayon, binibilog pa ang ulo natin na para masiraan sa atin ang United States of America, yung bansa na tanging humaharang sa tuluyang pananakop nitong China. So anong masasabi nyo dyan? I-comment nyo na lang, ituloy na natin to. Atin na ang bawat bansa ay may kani-kaniyang soberanya at ang bawat pinuno ng pamahalaan nito ang nagtulak sa atin patungo sa kanila. Tandaan natin na ang bawat bansa ay may kani-kaniyang soberanya at ang bawat pinuno ng pamahalaan nito ang nagdidesisyon sa kanilang panlabas na polisiya upang matiyak ang maayos na relasyon nito para sa iba. Kaya't kahit ano pa mang nais mangyari ng Amerika ay hindi ito mangyayari kung hindi papayag ang bawat pinuno ng bansa. Tama. Halimbawa na lamang sa usaping Ukraine at Russia. Ang Russia ay napakalaking banta rin para sa Amerika. Kaya naman sinubukan din ng US at allies na palakasin ang kanilang impluensya sa palibot ng mainland Russia. Tama. Na nagdulot ng mas mainit na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. At syempre, susuportahan ng Amerika ang Ukraine sa pag-asang mapapaamo nila ang Russia. Gayunpaman kung ang Pangulo ng Ukraine ay isinaalang-alang ang mga natitirang opsyon bago ang giyera, ay walang magagawa ang Amerika para pag-awayin sila. Tama. Kaya't nakaimpluwensya man ang Amerika sa gulong ito. Sa huli ang desisyon pa rin ng kanilang Pangulo ang nagpahintulot sa digmaang ito, imbis na humanap ng ibang opsyon at isalang-alang ang posisyon nito laban sa Russia. Totoo, no? Ganda nung paliwanag dito ni solidong kaalaman, no? Pwede maging option kasi ng Ukraine magpakubkob sa Russia na siyang gusto naman ng Russia dahil
parang sa history kasi nila halos iisang bansa yan. Okay? So, tsaka yung isa kasing kaisa-isang bilin o yung banta ni Putin na o isalin nyo na ng NATO lahat. Huwag lang itong Ukraine. Kasi pag ayaw nila pumayag, parang gano'n nagsimula ang lahat na yan. Pero may mas malalim pa yan na dahilan, mga utol. Pero yun na nga, syempre, desisyon pa rin ng Ukraine na kumampi sa NATO. Okay yun, no? Tapos yun na, doon na nagkasimula. Hanggang ngayon ay nagigera na sila. Okay, mga utol, maganda yung paliwanag ni Solidong Kaalaman doon dahil yung pinupunto niya desisyon pa rin ng gobyerno ng Ukraine yung nangyari na yan. Kung sa atin man, desisyon pa rin ng ating bansa kung talagang tutuluyan na natin bibitawan ang China at kakampi sa US. So yun yung ano. Pero ang option talaga natin, mga utol, ay maiwasan ang kaguluhan hanggang maaari. Pero ang ginagawa ng ating gobyerno, bukod sa pakikipagdialogo pa rin, sa walang sawang pakipagdialogo pa rin sa China, pinapatibay natin yung alyansa natin sa iba pang mga bansa. Para nang sa ganon, kung sakali magloko itong China, nakahanda na tayo at ang ating mga kaalyado. So napakaganda nung game plan na yun, mga utol, ng ating gobyerno. Kudos dun. Shoutout sa inyong lahat. Tuloy na natin to. Pa-comment ang inyong komento dyan. Kaya't walang kinalaman ang pagiging tuso ng Amerika sa naging desisyon ng ating Pangulo na pagtibayin ang ating alyansa sa kanila dahil ang desisyong ito ay bunga lamang ng kasakiman ng mga Chino at ito na lamang ang opsyon na iniwan nila para sa mga Pilipino. At sa kabila nito, kung patuloy silang magiging agresibo, ay patuloy lamang din silang aayawan ng lahat ng mga Pilipino. Totoo. Pero syempre, maliban na lang doon sa mga nakikinabang sa kanila. Ayan. At sa mga Pilipino ang pag-iisip ay pang-komunista. Sa kasalukuyang panahon ay nananatili ang malakas na impluwensya ng China sa ating ekonomiya. At iyan ay dahil sa mga bilateral at multilateral relations natin sa Asia. Kaya't kung ibaba natin kaagad ang produkto nila, ay magdudulot ito na masamang epekto sa multilateral relations natin sa ASEAN countries. Ang kasunduan kasing ito, kung lalabagin mo, ay maaaring makasira rin sa iba pang bansang kasapi nito. Kaya't hindi ganoon kadaling iba ng produkto ng mga Chino. Gayunpaman, tulad nga ng paglalarawan ni Senator Miguel Zubiri, ay maaari naman nating gawa ng paraan na bawasan ang pagkuha ng mga contractors mula sa China. At ang pahayag na ito ni Senator Miguel Zubiri ay tiyak na yayanig sa China dahil maaari itong maging daan para sa unti-unting pagkaubos ng kanilang impluwensya sa Pilipinas na ang malalaking kumpanya ng China ay pag-aari lahat ng gobyerno ng komunistang China. Kaya't habang iniiwasan natin kahit papaunti-unti ang pagtangkilik sa China, ay malaki na ang magiging epekto nito sa mga komunista. Kaya't para makatulong tayo sa ating gobyerno, ay dapat lang nasuportahan natin ang bawat isa at huwag nang ipagtanggol pa ang China para lang sa pera. Huwag nang ipagtanggol pa ang China, para sa mga Pinoy na pro-China to na nababayaran, di umano Ngayon wag na ipagtanggol pa ang China para lang sa pera. Pero yung may isa pang option yung isiklud, Isiklud yung China sa world trade. Pag isiniklood yan ng buong mundo na sa world trade, talagang magkakandaleche-leche. Pero kawawa naman. Kawawa kasi yung mga civilian, yung mga mamamayan ng Chinese people kasi hindi naman sila damay talaga dapat doon. Ang problema lamang talaga natin ay yung with Chinese government. So sana ay matauhan sila bago pa mahuli ang lahat. Kasi kawawa rin naman yung kanilang mamamayan. Okay mga utol? So anong masasabi nyo sa ating featured video? Pa-comment na lang ang inyong opinion at saloobin. Maraming salamat kay Solidong Kaalaman. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.